Tatay Digong, binira na naman si PBBM. Sa sunod-sunod na paglabas ng bansa ni PBBM, ay binanatan siya ni Tatay Digong na papasyal-pasyal lang daw at walang itong ginagawa kundi magliwaliw sa kanyang mga pinupuntang bansa. Ito ngayon ay nag-react si PBBM pasyal Ang hectic nga daw ng schedule niya. Hindi niya raw magawang pumasyal man lang dun sa mga pinupuntahan niyang bansa, lalo na yung mga bansang madalas daw siya nandun nung araw at hindi niya napapasyalan dahil sa hectic ng kanyang schedule para kumuha ng investor at para dalhin sa Pilipinas. Dito na sumulpot yung mga bumabatikos kay PBBM na wala naman daw siyang nakukuhang mga investor, puro pledges lang daw at puro verbal lang na usapan, wala namang proper documents. Ang sabi naman ng ilang mababatas na kumakampi kay PBBM, panahon na nga daw para amenda ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng CHA o Charter Change para yung mga investor na gusto mag-invest sa ating bayan ay magkaroon ng 100% na pamumuhunan at hindi ang nangyayari ngayon na 60% sa isang foreign investor at 40% naman sa kanilang mga Pilipino counterpart para makapag-negosyo dito sa ating bansa. Kaya daw yung mga ibang investor na nahihikayat ni PBBM ay nagdadalawang isip pa kung itutuloy nila ang mga pledges nila para sa economic growth ng ating bansa, lalo na magkaroon ng mga maraming trabaho ang ating mamamayan na sa taas ng presyo ng bilihan, underemployment, walang pagkahinto ng pagtaas ng presyo ng mga public services, ay tumataas din ang inflation. Kaya kawawa talaga ang ating mamamayang Pilipino dahil nga walang makuha ang trabaho. Ibang may trabaho naman gusto pa mag-sideline at kumuha ng part-time job pa para magkaroon pa ng extra income. Dito na naman bumayat nga si Tatay Digong na papasyal-pasyal lang daw at wala nga naiuwing mga investor dito sa ating bayan. Talaga si Tatay Digong talaga, no? Pag bumanat talaga, matindi. Kaya ito si PBBM na sinasabi niya na paiba-iba daw mga sinasabi ni Tatay Digong sa kanya. Ganun talaga si Tatay Digong, unorthodox talaga kung minsan kaya lang talaga sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, tinitingnan din ng mga ating kababayan na saan ba tayo patungo, na hanggang ganito na lang ba tayo sa walang humpay talaga Araw-araw na lang may makikita tayo pagbabago sa mga presyo ng ating mga nakikita sa supermarket, palengke, at iba-iba pang serbisyo na talagang ang taas na rin Kaya siguro nakapagsalita rin yung mga bumabatikos kay PBBM na wala nangyari. Halos magdadalawang taon niya siya sa panunungkulan bilang presidente ng ating bayan. Pahirap pa rin ang buhay ni Juan Pasang Cruz na talagang hindi na malaman kung saan kukunin ang pangkain sa 3 beses ang araw. Ito naman ang sinasabi ni Tatay Digong na papasyal-pasyal lang daw at ayahay sa buhay. Ganun talaga Alam naman natin magmula nung bata talaga si PBBM hindi nagdaan sa hirap ng buhay ito Kaya pagka nakikita nilang lumalabas ng ating bayan para daw kumuha ng investor baka daw may side strip sa gabi at lumalabas daw ito. At alam mo na, kung mga pasarap daw sa buhay, itong anumang ginagawang, siyempre minsan nag-unwind din daw. Kasi labas na rin tayo ito kung talagang ginagawa niya yung trabaho niya na presidente ng ating bayan para nga lang panggandahin ng ating ekonomiya. Ito naman si Tatay Digong. Dapat talaga basahin na tayo dito sa kanya mga lagi sinasabi. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako ng magmamatsyag kung saan talaga patutungo ang ating paghihirap. Gumanda rin ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino.